Hello mga katroy, good morning, good morning, good morning. Kakagising ko lang at eto, hanggang ngayon, ang sakit-sakit pa rin ang ngipin ko ito. Sobrang sakit. Hindi ko nga alam kung namamaga ba to o wala. Pero parang wala naman, pero sobrang sakit talaga, promise. So, nagising ako ng maaga kasi nga, papasok ako. Pero, naiwan pala ako ng sasakyan. Paglabas ko, ako na lang pala yung tao sa labas. Tangin na naman sabi ko. Nagsuot pa naman ako ng mga uniform namin. So, pinagtatawanan ako doon ng mga kasama namin ibang lahi. So, eto, magpapakulo tayo ng tubig. Magkakape tayo. So, ako lang magkakape, hindi kayo. Oh, ang dumi. Diba? Ang dumi-dumi. So, ito. Sana ba yung pinakulo ba? Kinuha na pala ng kasama ko. Nagpakulo na kasi ako dyan eh, pero pinasok na niya siguro. So, magkakape tayo sa loob. Ito nga pala yung pinasok na. And so mga katroy, ito nga pala yung sinasabi nilang gamot sa ngipin. So, binili ko to kasi nga, ito siguro yung inumin ko ngayon. Sabi ng ate ko, ito daw, 20. Ito daw yung pinakamalakas na gamot sa sakit ng ngipin. Ito daw. So, titimplayin natin to ngayon. Ito. 20 nga lang. Pero, okay na yun. Tapos may isa pa. Ang pangalan ng club. Ito. Ilalagay rin daw dito sa dito sa kung magbukas yung ngipin nyo, ilalagay nyo dyan. Pero yung sa akin, mayroon talagang butas. Kaya ilalagay dito. So, baka naman iniisip mo, takot ako sa prasa. Kaya nagkakasakit yung ngipin. Ilalagay natin dyan. At tayo magkakape mga katroy. Hindi kayo So ito na mga katroy, oh. Green na green. Hindi ko alam kung bakit ano yung color ng nakikita mo eh. Pero dito sa akin green. Pero sa dyan sa camera parang yellow yata yan. O hindi ko alam. Pero masarap. Masarap. And maganda. Yun lang, maganda. Konti lang nilagyan ko rin ng asukal mga katroy kasi nga ganyan tayong mga Pilipino ay mahilig sa asukal kaya nasisiraan tayo ng mga ngipin. So, eto, nilagyan ko ng konti para kasi bawal naman talaga sa ngipin yan. So, kape. Masarap talaga magkakape, no? Lalo na pag may sigarilyo. So, nabili ka rin yung mga tayo. Sana. Yung kasama ko kumakain ng kubos pero di nang niyaya. Kung napapansin niyo parang matanda na yung mukha ko, no? Parang matanda na. Kasi nga, hindi pa tayo nakapagpagupit.
Di pa tayo nakapagtanggal dito. Pero, ganyan naman talaga tayong mga Pilipino, mahilig manggaya, di ba? Mahilig manggaya. Mga walang originality, di ba? Pero hindi lahat. Ako lang yung sinasabing walang originality, kaya nga. Ito, ginagaya ko rin to dun sa kuya ko eh. Dun sa kuya ko. Ginagaya ko to dun sa kuya ko. Kaya nga hindi ko pinuputulan eh. Pero ito, hindi ko alam kung saan ko to ginaya eh. Pinagtatawanan ako ng kasama ko, di ko alam kung saan ko to ginaya eh. Kung sa mga Pilipino rin ba? O sa mga, baka naman sa mga ibang lahi na. Baka naman sa Indiano na. So, pero sa totoo, actually, ano ba yung totoo ba yun? Ano ba yung totoo ba yun? Tama ba yun? Pero actually, hindi. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kasalanan mo naman lahat yan eh. Kasalanan mo yan, lahi ka na mayabang eh. Pero sa totoo lang, mahirap talaga magtrabaho. Mahirap talaga magtrabaho pag may sakit ka. Diba? Kasi nga, dito sa abroad, dito sa ibang bansa, walang tumutulong sa iyo dito kundi yung sarili mo, walang mag-aalaga sa iyo, kaya dapat maingat ka rin sa sarili mo. Dito mo mararamdaman kung gaano kamahal yung sarili mo. Kasi nga, sa Pinas, di ba? Sa Pinas, naghihintay nga lang tayo ng tawag pag kumakain na, sinusugo lang natin, di ba? So, yung paglalaban naman doon sa Pinas, minsan hindi rin tayo yung naglalaba eh, di ba? So, dito sa abroad, ikaw yung taga-sahing, ikaw yung taga-luto ng ulam, ikaw yung taga-laba, ikaw pa rin yung taga-alaga ng sarili mo eh. May ka dyan. So, ito lang yung masasabi ko sa mga nagbabalak mag-abroad. Hindi ko po kayo dinidiscourage. Hindi ko po kayo binabawalan, hindi ko po kayo sinasabihan na huwag kayo pumunta rito. Pero sa totoo lang ako nung una, eto mga katroy, nung una doon sa Pinas, kasi nga siyempre sa Pinas tayo, napakasarap pakinggan yung pangalan ng abroad, di ba? Ang sarap pakinggan. And kaya nadadali rin ako kasi sa totoo lang gusto ko rin yung hanap buhay ko sa Pinas. Pero nung naririnig ko yung mga istorya ng mga abroad na ganito, ganyan, so nagplano rin ako. So siguro mga isang taon lumipas, kasi siyempre di ko pa masyado alam kung ano yung gagawin ko, kung ano yung mga papeles na kailangan ko, kasi siyempre ganito naman talaga tayo pag wala tayong pinag-aralan, di ba? Wala tayong pinag-aralan. Kaya nagtatanong lang ako sa mga ex-abroad, ganun, sa mga kaibigan ko na nag-abroad, kung ano yung susunod na kukunin ko na papel. So, ayun. Kaya nga umabot ng isang taon. Tapos, nung nagkataon na nakuha ko na yung mga, ano bang tawag doon, yung, basta, nakuha ko na yung NBI, yung voters ID, yung ano pa yung ID ko doon? Kasi nga yung voter certificate ko, yung voter's ID ko, di ko nakuha sa office sa amin. Kasi nga,
dun sa munisipyo namin, hindi ko nakuha yung voters ID ko kasi para sa akin, hindi na rin yun mahalaga eh. Ang mahalaga yung nakapagboto lang ako, nakapagpili lang ako ng mga dun sa eleksyon. Ayun lang yung mas mahalaga. Yun ang akala ko eh. Pero, nung nagkataon, nung dumating na yung panahon na kakailanganin ko na, ayun, sabi ko, paano ko tumakbo, paano ko kukuha ng passport ko kung wala akong mga ID. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng voter certificate, diba? Kasi nga, yun yung pangalawang makukuha natin, yung voter certificate. So, kumuha ko. Tapos, eto, sa kabubuan ko na talaga, kumuha ko ng NBI. Magkano lang yung bayad ng NBI doon sa amin sa Cotabato eh. Magkano lang yung bayad ng NBI. Pero, sa sobrang tagal, di ko tuloy na iisip na ganito. Ang ginawa ko is, nagpatulong pa ako, tumawag ako sa mga recruiter. Alam mo naman yung mga recruiter, di ba? Di ko naman nila lahat kasi ang karamihan pa rin sa recruiter, mabubuting tao, mabubuting puso at matulungin. Pero, sa totoo lang, yung recruiter na tumulong sa akin is, alam mo kasi, yung bayad sa NBI is, di ko alam, 140 yata, 145. Tapos, ang kinuha niya sa akin, ang pinabayad niya sa akin, 700, di ba? So, ganun pa rin, nagpipila pa rin ako, naghihintay pa rin ako. Pero, ang bobo ko kasi, di ko sinisisi yung recruiter, yung sarili ko, ang bobo ko kasi, di ba? Kasi ganyan naman talaga tayo, wala tayong pinag-aralan eh. Tapos, yung kinuha ko na NBI, isang taon pa bago ako makakakuha ng passport, bago ko magagamit yung NBI, hanggang sa umabot na yung expiration, hindi ko na yun nagamit, wala nang silbi yun. Pumunta ako ng Manila, so kumuha pa rin ako ulit doon sa Manila. So, nagpa-online lang ako doon sa Manila. Ang naibayad ko lang is 130 yata, 140. So, sabi ko doon sa amin, 700 yung naibayad ko eh. Pinaghirapan pa nung tatay ko yung binayad ko doon. Pero, okay na yun. At least, sumunod naman tayo, di ba? Kasi, kasalanan natin eh. Tumawag tayo ng backup, di ba? So, itong usaping abroad, ito talaga eh. Sa totoo lang, napakasarap ng buhay ng abroad. Napakasarap pag maganda yung trabaho mo. Siguro, masasabi ko lang na hindi maganda yung buhay abroad sa ngayon. Dahil may dinaranas tayong mga sakit na kumakalat, yung katulad ng mga coronavirus na hindi ito birong sakit, hindi po itong birong sakit. Kasi nga, ang dami na pong nadadali, ang dami na pong nabibiktima ng COVID, ang dami na po. Nung 2 sunod na gabi, may namatay rin doon dating sa pinagtatrabahuan ko sa ospital. So siguro, ito yung dahilan kung bakit nasasabi ko yung hindi maganda yung buhay abroad. Pero, siguro yung sa iba na maganda yung trabaho, kasi siguro dahil lang yan sa trabaho. Kung maganda yung trabaho mo, di maganda rin yung buhay mo, di ba? Pero, sa totoo lang, mas gusto ko sa Pinas. Kasi, kung naging sarili ko lang yung hanap buhay ko sa Pinas, sa totoo lang is, yung kinikita ko dito sa isang buwan, dun, hanggang tanghali lang, isang araw lang, mula umaga hanggang tanghali lang, kinikita ko dun. Kinikita ko yung isang buwan dito dun. So, dahil ang alam ko is maganda yung buhay abroad, sabi ko, baka mas maganda pa yung pag-abroad.
nag-abroad ako. Pero hindi ko pala alam is ganito yung mangyayari. Ang nagkakaawa lang yung mga kasama namin nag-flight na naging positive sa COVID. Pero sa awa ng Allah, medyo nakaka-recover na sila. Nagkakaawa po, maranaw. So, sana po, maging okay talaga at walang sablay na mangyayari sa kanila. Kasi saya-saya po namin nung umalis kami. Kahit di kami magkakakilala, kahit di kami magkakaibigan, at least pagdating namin sa lugar na kung saan kami pupunta, nagkakasundo po kami, nagkakaisa. At katulad din ng mga matagal na kami magkakakilala. Kaya kawawa po sila. Sana po makaka-recover talaga. So kayo, kung nagbabalak kayo mag-abroad, maganda rin talaga yung buhay abroad. Pero para sa akin, mas pipiliin ko yung sa Pinas. Pero sa inyo na po yun, sa inyo na po. Ginaganito kasi, ganito yung turo sa akin. Kaya ito, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-inom ng green tea. Ganito. May naamoy ako hindi maganda. Ganun. Pero sa mga may sakit lang ng ngipin, ganun kayo mag-inom. Pero kung normal lang, kung wala kayong sakit, ganito na lang. Di ba? Wag nang ganun. Ang pangit nun eh. So, ito lang, wala naman tayong topic na maganda, wala naman tayong pag-uusapan na maganda. So, ayun lang mga katroy. Kinukwento ko lang kung ano yung mga naranasan ko dun nung nag-a-apply ako. Kinukwento ko lang eh. Pero, kasama na rin yun, kasama na doon yung pagiging bobo ko, kasama na po yun. Yung bobo ko kasi. So, ito lang, hanggang doon lang. Hanggang dito lang. So, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat mga katroy. So, mag-iingat palagi tayo sa mga COVID na kumakalat. Kasi dito sa abroad, dito sa Saudi, back to normal na po. Back to normal na. Pero yung sitwasyon, hindi po back to normal. Ang back to normal lang yung dati, yung katulad nung pwede ka nang lumabas, kahit di ka nagpapaalam, pwede ka nang lumabas, pwede mo nang papuntahan kung saan gusto, pwede ka nang pumasok kahit saan mall, pwede ka nang pumunta kahit saan. So, pero yung sitwasyon natin, yung mga dinaranas natin, yung sakit na kinakatakutan natin, is nandyan pa rin. So, kung sino po yung gustong magkasakit, lumabas kayo at pumunta kung saan nyo gusto. So, yun lang. Pero sa mga ayaw naman magkakasakit, dito lang kayo sa bahay, wala kayong hindi kayo darapuan ng COVID na yan kung nandito lang kayo sa bahay. Malibang na lang kung may papasyal sa inyo, may pupunta sa inyo na ganun, may sakit, di ba? So, kailangan gusto nila kayong idamay. So, yun lang. Wala tayong magagawa. Siyempre, di nila yung sasabihin eh. O, di ba? Hindi nila sasabihin na may COVID sila. So, ito, ikaw naman, tanggap ka ng tanggap. So, halika, tuloy ka, Troy. Tuloy ka. Ganun, tuloy ka, Troy. Bobo. So, dito lang, hanggang dito na lang mga ka-Troy. Magandang umaga po sa inyo. So, ingat lang.
Pangit. Paano? Paano ko kaya tatapusin tong video na to? So, ganito na lang to. Ganito. Choo! Hindi, pangit. Paano? Pag-iisipan muna natin, pag-iisipan, paandarin natin yung utak natin, hindi yung kabukuhan natin eh. So, ganito. Hindi, pangit.